Usaping pananampalataya. Ang pangangaral ng mga pastor sa Pilipinas. Ang tanong, katotohanan ba? Ating patutugtugin ng buo ang video upang maiwasan ang maling konteksto. At ginagamit natin ito sa ilalim ng prinsipyo ng fair use para sa komentaryo at edukasyon. Maraming salamat. Ang mapapanood natin ay ang Part 2 ng Worldwide Bible Exposition sa Araneta Coliseum. Sa pestilence na sinasabi ni Kristo, there shall be famines, wars, and rumors of wars, and pestilences. Di ba ang sabi ni Kristo, magkakadigma, magkakaroon ng mga salot, magkasama sa digma at salot. Eh saan manggagaling yung salot? Eh di sa digma. Saan digma? Nako, eh kung totoong meron si Saddam niyan, ayan na, umpisa na yan. Magabang kayo ha, mga kapatid. Magabang kayo. Mula bukas, a primero, a dos, a tres, a cuatro, a cinco, a sais, a siete. Mag-abang kayo ng development kung ano mangyayari sa United Nations. At pag nakita nyong ginyera na ng Amerika ang Iraq, makibalita kayo lagi. Ito, payo ko sa inyo. Bumili kayo ng transistor radio maliit. Yung nakaka-monitor sa ibang bansa. Para tayo well-informed. Para sa mangyayari sa hinaharap bago matapos ang buwan ng Pebrero ng taong ito. Sana, kung ako lang ang tatanungin, sana po huwag. Sana huwag. Pero kung matutuloy at maghuhurumentado si Saddam, ayan na, umpisa. Palagay mo, hindi naman natuloy. Tumagal pa ang mundo ng 5 taon. Ayaw nyo bang maglingkod sa Diyos, mga kapatid? Eh, mga Katoliko, ang naglilingkod kayo eh. Biro mo naman yung halikan mo yung santo. O, di ba paglilingkod yung pasanin mo yun? O, matindi yun. Magpepiesta taon-taon, gagastusan ka. Magro-rosaryo ka, mahina na yung 15 minutos. Eh, kung mabagal-bagal ka magrosaryo, abutin ka na media ore. Eh, meron kasi kung manalangin eh. Bagay naman na, punong-puno ka ng grasya ang Panginoon Diyos, sumasay bukod kang pinagpala sa babae at pinagpala naman ang umong si Jesus. Santa Maria na ng Diyos, padalain mo kami makasalanan at kung kami mamatay. Amen. Bagay naman Maria, punong-puno ka ng grasya ang Panginoon Diyos, sumasay bukod kang pinagpala sa babae at pinagpala naman ang umong si Jesus. Santa Maria na ng Diyos, padalangin mo kami makasalanan at kung kami mamatay. Amen. Bapo Maria, mit mo kayong grasya, Ginoong Diyos at yukay kanuang kasablim babae, nuhan niya pa naman imbungan ng atyan mo, Jesus. Santa Maria, indunin Diyos, panalangin mo kami makasalanan, ngenit king kami mamamatay, at king oras ning kamatayan mi, amen. Bapo Maria, mit mo ka po king grasya, ang Ginoong Diyos at yukay kanuang, pagka ganun kabilis, 15 minutos lang. Eh kung ikaw ay mabagal, bawa ka mag-anak ka ni Kuya Cesar, Bapo Maria, mit mo kaking grasya, ing Ginong Diyos, tsuke ka, nuang ka karing sablang babay, nuwan niya pa naman, imbunganing atyan mo, Jesus. Santa Maria, induning Diyos, panalangin mo kami, makasalanan ngeni, at king oras ning kamatayan mi. Amen. Eh, bago ka makatapos ng 1-2 minuto, gaano karaming paglilingkod ginagawa mo, kapatid? Naglilingkod ka sa Diyos-Diyusan. Dinadasalan mo ang kahoy, tanso, bato. Dinadasalan mo ang mga santo.
na mga kahoy, mga bato, mga fiberglass, mga plastic. Pinagpuprosesyon mo. Pinagpepiesta mo 1 taon. Mauubos ang pera mong inipon. Papakainin mo lahat ng tao sa piyesta. Hindi ba naglilingkod kayo sa Diyos, mga kapatid na Katoliko? Biro bang paglilingkod yon? Na pagmahal na araw, susugatan mo ang katawan mo? Kahit hindi sinasabi ng Biblia, sinusugatan mo katawan mo. Dahil akala mo magiging banal ka dahil pinapalo mo yung katawan mo dahil Kristo, kunyari Kristo. Nakalimutan mo. Kristo nga yung katawan mo, yung kamay mo naman Hudyo. Dahil ikaw din ang pumalo sa sarili mo. O, tamo. O, hindi ba paglilingkod dyan, mga kapatid? Hindi ba kayo nanghihinayang sa panahon? Ayaw nyo pa bang bumangon? Bayang api sa relihiyon. Bangon, mga kababayang Pilipino. 500 taon na tayong niloloko. Ano yun? 500 taon na tayong niloloko, mga kababayang Pilipino. Pinakakain tayo ng hindi pinapainom. Nasa Biblia, kain, inom. Sa pare, kain lang, walang inom. Nakakagalit ba ang sinasabi ko? Nakakagalit dun sa gumagawa ng mali. Pero kung totoo ang gusto mo, ba't ka magagalit? Si Kristo may sabi, kanin nyo, inumin nyo, susunod ka o hindi? Sabi nung iba, pati kaya si Soriano, bakit pati yun sa iba pinapakialaman? Kung hindi ko pakikialaman ang panluloko nyo, walang ibang makikialam! Wala! Masama ba? Bakit sa gobyerno? Lahat pakialamero. Mula lang umupo si GMA, magsalita nga kayo ng desisyon ni GMA na walang tumutol. Nakakabuti ba o nakakasama? Sabi ng iba, mabuti raw ang may oposisyon dahil yun ang nagbabalansi ng power sa pamahalaan. Amen! O sa relihiyon, may tagabalansi ba? Wala! Si kapatid na Soriano lang ang nakahalata. Nakahalata na ano? Nakahalata na ang mga ministro pala ni Manalo kung paghapunanin ng miyembro, umaga! Tanyo? Biro mo, Santa Cena, ang liwa-liwanag ng title, Santa Cena. Marunong tayo kahit kapirasong Kastila. Santa means holy. Cena means supper. English, Holy Supper. How come the Iglesia ni Cristo is holding their Holy Supper 9 o'clock in the morning? Is that right? Is that right? I'm asking you, Filipino nation, is that right to have your supper at 9 o'clock in the morning? Unless you are a fool. Kaya, mabuti na lang, dito sa Pilipinas, may nakikialam pagdating sa reliyon. Kung hindi, lahat na lang tayo lolokohin sa lahat ng panahon.
I want to believe in that saying. You can fool some people sometime, but you cannot fool all the people all the time. That's true, and that must be true. Because if we are going to permit anybody to fool us, all of us, all the time, we are stupid as a nation. The Filipino is a stupid nation if we are going to allow those people to fool all of us all the time. Amen? God forbids. Huwag sanang papangyarihin ng Diyos na sa lahat ng panahon niloloko tayo, magpapaloko naman tayong lahat, mga kababayan. Huwag nawang mangyari. Matuto na kayo. Ang hapunan ho, ginagawa mula alas 6 hanggang alas 12. Medianoche. Noche buena. Pagka ginawa mo ng alas 3, hindi na po sena yon. Hindi na supper yon. Alas 3 ng madaling araw, hindi na po supper yon. Ang supper starts at 6 o'clock in the evening and up to 12 o'clock in the evening o in the morning, pwede pang matawag na supper. Pero, alas 9 ng umaga, Santa Cena, ang babaw naman panluloko nun, natanggap natin, mga kapatid. Kung hindi ako makikialam, ano ang mangyayari? Hindi habang panahon tayong ginagago ng mga pastor natin. Biro mo, nasa Biblia, abuloy. Tama! Paano abuloy? Hulog sa kahon. Tama rin. May kahon ba si Brother Mike? Meron. May kahon ba Iglesia ni Cristo? Meron. O di, tama. Tama, pag tama naman, di naman ako tutuli. Alin ang mali? Ang mali, yung kahon ng lumalakad. Sa Biblia, yung maghuhulog sa kahon ng lumalapit sa kahon. Sa ibang iglesia, yung kahon ng lumalakad, meron pang panungkit. Tatapatan ka. Pag ayaw mo maghulog agad, hindi agad aalis yung kahon. Kapatid, hulog na. Hulog na, may impyerno kapag di ka nagikapo. O, tanyo. Sa Biblia, ano nakalagay? Yung kahon nakapirme. Yung maghuhulog ang lalapit sa kahon. For it to be totally voluntary. Amen? Ayon. It is the giver that approaches the box, and it is not the box that approaches the giver. Nakita nyo? Napapansin ba natin yon? Hindi. Paano naging voluntary yun? Tinapatan ka nung kahon. Kaya ayaw mo magbigay, hindi ka agad dumukot. Kunyari, patay malisya ka, hindi naman naaalis yung kahon. At saka yung pamingwit, may pamingwit sa Quiapo Hanggang hindi pumapalag yung tilapia, hindi aalis yun doon. O, tanyo. Nako. Mga kababayan, panahon na para gumising. Oras na para magbago. Lalo na sa pananampalataya. Wala na tayong pag-asa. Walang natitirang pag-asa. Sino nagsasabi? Ang pag-asa ay kanang bayan. Si Lacson. Ang pag-asa ay kanang bayan. Sino? Si Di Venecia. Ang pag-asa ay kanang bayan. Ihalal natin si Fernando po. Ang pag-asa ay kanang bayan. Walang totoo riyan. Walang tao na makapagbibigay ng pag-asa sa kapwa-tao maliban sa ating Panginoon. Nakasulat sa Biblia yan, mga kapatid. Ang tagal na Ang tagal na natin Relihiyon at politika. Lagi na lang tayong pinapaasa Pag ako naging presidente, sabi ni ganire, pag naging presidente ko, walang kaibigan, walang kamag-anak, walang anak, na hindi masisiyahan pag ako presidente. Kita mo na.
O, yan ba ating pag-asa, mga kapatid? Ano ang pag-asa natin? Wala tayong pag-asa maliban kay Kristo. Yung pagbabalik loob, yung pagkilala sa kanyang mga salita, lalo na ang paghahanda sa katuparan ng kanyang mga inihula sa Biblia, makakarinig kayo ng digmaan, alingaw-ngaw ng mga digmaan o rumors of war. At magkakaroon ng mga kagutom, lindol, mga salot sa iba't ibang mga dako, magkakaroon ng malaking kapighatian. Yan po ang aking sinasabi sa inyo, mga kababayan ko. Malapit na yan. I believe. Palagay mo, 2 taon pa, 3 taon, 5 taon. Malayo pa ba yan? Buti ko. Malayo pa ba yung 5 taon? Kung 5 taon ngayon, ikaw naman 2 taon ka na lang mabubuhay Sino sa inyo may diabetes? Tandaan nyo, ang diabetes, 25 anyos lang, patay na. Bilangin nyo, kung ilang taon na kayong may diabetes. Sino sa inyo may AIDS? Ha? Mapalad na ho kayo pag nakawalo kayo. 6, mapalad ka na. Pag naka-6 na taong kang may AIDS, mapalad ka na, kapatid. Sino sa inyo may hepatitis B? Pag naka-15 taong kayo, mapalad na po kayo. Pero, tandaan nyo, ang walang sakit namamatay din. Bakit? Binabangungot, bukas hindi na nagising. Yung walang sakit, nakatuwaan ka, nilagyan ng bomba. Tinignan nyo na ba itong stage na to? Baka sumabog ako rito. Patay kang bata ka. Pagsabog ng bomba, walang mangyayari. Patay. Kaya ikaw ay babae, kaya ikaw ay bading, kaya ikaw ay lalaki, kaya ano ka pa? Pagsabog ng bomba, hindi namimili yung shrapnel. Hindi po namimili yun ang tatamaan, mga kapatid. Ngayon, how sure are you? Napakapanganib ng ating panahon. Paglabas mo sa daan, di mo alam, makakauwi ka pa uli. Andiyan ang mga hold-upper. Nandiyan ang mga kidnapper. Nandiyan ang mga thrill killer. Nandiyan ang mga trigger happy. O kayo, hindi ba kayo nakakaramdam ng panganib, mga kapatid? Ang lalo pang pinakamapanganib, ang mga pastor na manluloko sa ating panahon. Katakot-takot ng dami. Napakarami po nila. Malay nyo, ako rin. Nakakatiyak ba kayong ako hindi manluloko rin? Malay nyo, niloloko ko rin kayo. Kaya nga kailangan tayo magsuri, magsaliksik, at ang programang ito, nag-o-offer ng pagsasaliksik na walang kapareho sa lahat ng mga relihiyon sa ating panahon. May tatanong nyo sa akin? Mari tanong nyo, bakit, brother? Pag nagbasa ko, nasa screen. At kami namimigay ng Biblia. Kagaya ngayon, may dala kaming Biblia. Papamigay sa ating mga bisita. Meron kaming Biblia na kung babasahin nyo, makikita nyo kung nandun, kung wala yung sinasabi ko, mga kapatid. At higit sa lahat, isinisigaw namin ito, hindi lang sa telebisyon. Sa buong mundo, isinisigaw natin ito for the scrutiny of the listening public kung nagsasabi tayo ng totoo o hindi. I am not that brave. I am not that brave to face the world and to say that I am teaching the truth. I am not that brave. But my faith dictates me to do so. Sinasabi ng banal na kasulatan, ang pananampalataya ng gagaling sa pakikinig. Kaya kailangan kong sabihin nang makapakinig ang ating mga kababayan. Ngayon, ba't ko sinasabi ito sa buong mundo? Hindi ako kagaya ng iglesia ng Diyos na haligit suhay. Doon lang sa isang sulok ng gaya-gaya nagdadaldal. Hindi. Sinasabi ko ito on national television. Sinasabi ko ito on national radio at sinasabi ko ito internationally sa pamamagitan ng internet, mga kapatid. Ibig sabihin, malakas ang loob ko na ang pananampalatayang ito'y iharap kahit kaninong tao sa lahat ng dako ng mundo, mga kapatid. Bakit?
Bakit? Kasi kung kami maghapunan, nasa oras. Hindi kami naghahapunan ng alas 9 ng umaga. Hindi kahiya-hiya ang aming hapunan. Ayon. At kung kami mag-abuloyan, ang lumalapit sa kahon, yung nag-aabuloy, hindi yung abuloy. Hindi yung kahon ang lumalapit dun sa mag-aabuloy. Yan. Ano naman na ikakahiya ko? Kaya kahit magalit sa akin si Cardinal Sim, payag ako eh. Ano ba? Pareho lang naman kami matanda eh. Baka nga mas matanda pa siya sa akin eh. Kung magalit siya sa akin, anong pakialam ko? Masabi ko lang ang totoo. Ano ang totoo? Mateo 10:7! Totoo! Ano ang nakasulat? Basa! Pakinggan nyo, mga kapatid. 10:7. At samantalang kayo'y nangaglalakad, ay magsipangaral kayo na magsabi, ang kaharian ng langit ay malapit na. Mangagpagaling kayo ng mga may sakit. Mangagpabangon kayo ng mga patay. Mangaglinis kayo ng mga ketong. Mangagpalabas kayo ng mga demonyo. Tinanggap ninyong walang bayad, ay ibigay ninyong walang bayad. Ano po ang sabi? Yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Nakita nyo? Freely thou hast received, freely give. What will a preacher do if he obeys the commandment of Christ? Matthew chapter 10 verse 7. He will not sell baptism. He will not sell the ceremony of marriage. Bakit? Kasi sabi ng Biblia, freely thou hast received, freely give. Recibisteis de gracia, dad de gracia. Sa Cebuano, ano nakasulat? Sabi ng mga Cebuano, ayohan ninyo ang mga masakiton, banhawan ninyo ang mga patay, hinlo ninyo ang mga sanlahon, pagulaan ninyo ang mga yawa. Daghan-daghan yawa. Ha? Pagulaan ninyo ang mga yawa. Nakadawat kamo nga walay bayad. Busa pang hatag kamo nga walay bayad. May bayad ba? Wala. May bayad ba ang binyag, mga kapatid? Ang kasal, may bayad ba? Ang kumpil, may bayad ba? Nung kayo'y kumpilan at ikasal at ibinyagan, nagbayad ba kayo? Hindi. Nagbayad. Kung siningil kayo, tarantado ang pastor mo. Kung siningil kayo, mali ang relihiyon na nagbigay sa inyo ng bautismo. Mabuti pa ang Muslim, walang bayad. Kesa dyan sa sinasabi mong Kristiyano raw, walang hindi pinababayaran. Bakit? Bago kang panganak, nagpabinyag, bayad. Nagpakumpil, nagpasulat, bayad. Nagkaroon ng nobya, nagpakasal, nagkasakit, dadapit ka ng pare, may bayad o wala? Natuluyan ka't namatay. Bibindisyonan ka para ka malibing ng mataimtim at matiwasay. Ano na naman ang kasunod? Bayad na naman uli. Patay ka na, bulok ka na, napanaginipan ka nung apo mo. Ang sabi, among, napanaginipan ko po yung aking lolo. Naku, iho, naghihirap ang kaluluwa sa purgatorio, ipagpamisa mo.
Oh, ano na naman ang kasunod? Bayad na naman. O ngayon mga kapatid, naiintindihan nyo ba ibig ko sabihin? Kung ganyan na relihiyon nyo, walang hindi pinababayaran, lumayas na kayo! Hindi totoo yan! Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. O ngayon, ano kapakialam mo, Soriano, nainggit ka yata? Ba't ako maiinggit? Ha? Ba't ako maiinggit? Kung nainggit ako, magpapabayad din ako! Amen? Kung yumaman ka, yayaman din ako! Amen? Eh ikaw bulol, ako hindi. Mas maraming aanib sa akin. Ha? O, pogi ka nga. Kalbo ka naman. O, paano dadami? O, tamo? Hindi nadadaan sa pogi yan eh. Hindi nadadaan yan sa pogi. Pogi nga, ministro, dadaling ka naman sa impyerno, hanin mo yung pogi. Mas gusto ko na ang pangit na si kapatid na Soriano, ang tinasabi, totoo! Yan ang dapat nating makita. Eh ano kung pangit ako? Usapan ba yung pangit ako? Hindi naman yung sarili ko, pinapatanggap ko eh. Pinangaral ko na ba sa inyo, tanggapin nyo ako? Never! Ang sinasabi ko sa inyo, tanggapin nyo yung sinasabi ko, nasa Biblia yon. Pag tinanggap nyo yon, hindi ako ang tinanggap nyo. Yung binasa ko na nakasulat bago pa ako ipanganak. Ayan ang dapat nyong makita. Nagkakamali lang iba eh. Akala nang aatake ko, hindi ako nang aatake. Nagsasabi lang ako ng totoo. Mga kapatid, yung pagsasabi ng totoo, hindi pa nga atake yun. At pag walang magsasabi ng totoo, walang matututo ng totoo. Yan ang dapat yung maintindihan. Eh ngayon, hinihikayat ko kayo mga kapatid, wala nang maraming panahon. Yung mga nandyan, meron dyan eh, magtatanong sa television, Brother Eli, nakikinig po ako sa'yo. Sabi niya, gustong gusto ko po sinasabi mo. 15 taon na po ako nakikinig. Eh, may tatanong ba kayo? Oo, meron pa akong tanong. Sabi ko, wag nyo na itanong, ayoko lang sagutin. Biro mo, 15 taon ka na nakikinig. 15 taon na rin nagtatanong ang tao sa akin. Hanggang ngayon, wala ka pang natutunan. Ay, wala nang magagawa sa'yo. Kumbaga sa bumbilya, pundido ka. Kahit gaano kalaking kuryente, kahit gaano kalakas, di ka nasisindi. Yan ang ibig sabihin niyan. Biro mo, 15 taon ka nakikinig. Hanggang ngayon, di mo alam ang totoo. Sipin mo, mamamatay na lang ako, hindi mo pa natututunan yung sinasabi ko. Masama yun, kapatid. Magumpisa na kayo. Magbalikwas na kayo. Mga kababayang Pilipino, tandaan nyo, sabi ni Rizal. Ano sabi ni Rizal? Pupunta na ako. Sabi ni Rizal, nung papatay na siya, alam nyo ba nung papatayin sa luneta si Rizal, meron siya sinabi, may kasamang hinanakit at sinabi ni Rizal eh. Alam nyo kung bakit sinabi niyang may kasamang hinanakit, sabi ko? Ang sabi ni Rizal noon, my idolized country, for whom I most gravely pine, dear Philippines, to my last goodbye, O hearken, there I leave thee all, my parents' loves of mine. I'll go where there are no slaves, tyrants or hangmen, where faith does not kill and where God alone does reign. Magpapaalam na si Rizal, papunta na ako dun sa lugar na wala ng mga manggagarote. Papunta na ako sa lugar na wala ng mga mamamatay tao. Wala ng mga malulupit na tao. Pupunta na ako sa lugar na ang Diyos lang ang naghahari. Mi patria adorada, dolor de mis dolores. Querida Filipina, oye el poster,
Oye el postrera Dios, ahí te dejo todo, mis padres, mis amores, voy donde no hay esclavos, verdugos ni opresores, donde la fe no mata, donde el que reina es Dios. Adiós, padres y hermanos, trozos de mi alma mía, de alma mía. Amigos de la infancia en el perdido hogar, dad gracias que descanso, que fatigoso día. Adiós, dulce extranjera, mi amiga, mi alegría. Adiós, queridos seres, morir es descansar. Ayan ang sabi ni Rizal. May paghihinanakit si Rizal sa kanyang last farewell o sa kanyang mi ultimo adios. Pupunta na ako sa isang lugar na ang pananampalataya ay hindi pumapatay. Bakit? Nakakita si Rizal sa mundo ng pananampalatayang mamamatay tao. Pag ayaw mong maniwala, papatayin ka. Isa siya sa biktima ng pananampalatayang yan. Sino pa? Ang 3 paring Pilipino nang ayaw sumang-ayon sa kanilang kabuhungan. Pinatay si Gomez, si Burgos at si Zamora. Kung natatandaan nyo yung Gombursa. Pinatay ang mga ilustradong Pilipino ng pananampalatayang nakarating dito sa atin. Yan ang pinakakriminal na relihiyon sa lahat ng relihiyon dito sa mundo. Mga kapatid, bakit ako nagsasalita? Para gisingin kayo ang inyong damdamin. Bumalikwas tayo. Samahan niyo ako. Labanan natin ang mga mapanligaw na aral na ukol sa relihiyon para mailigtas natin ang lalong marami nating mga kababayan. Samahan niyo ako, mga kapatid, at makakasigurado kayo sa tulong ng Diyos, hindi ko kayo pababayaan. Kailan pa man, haharapin natin ang lahat ng mga ngaral, patutunayan natin sa kanila na mayroon talagang totoo. May Diyos na totoo, may relihiyon totoo, may iglesyang totoo, at yan ang nakasulat sa Biblia, hindi daldal ng kahit na sinong pastor lang. Yung nakasulat sa Biblia. Yan ang ating pangako sa ating mga kababayan. Sana po, bago mawala ang panahon, bago matapos ang araw, mga kapatid, pag naggera, ay sige kayo, mahirap yan. Mahirap yan. Pag kaya na tumuloy-tuloy na dun sa malaking kapigatian, ay nako, alay. Sabi nga ng mga taga-Batangas, ay patay kang bata ka. Ay, pag kaya na hindi lumagpas, ay nako. Sana kahit manawari, lumagpas pa yan. Panalangin ko rin yan. Kung magkagera man sana, wag pa sana yan ang wakas na talaga. Wag pa sana agad dumating yung malaking kapigatian. Pero, minsan nauudlot ako. Baka naman lumalabag ako sa kalooban ng Panginoon dahil sabi ni Kristo, kailangang iya'y mangyari. Kailangan. Kung nangyayari yan, nagpapatunay lang sa atin ng Diyos na hindi lahat ng araw ay para sa atin. We have to think, we have to prepare, and we have to study and assess ourselves. Are we worthy? Can we stand on the judgment seat of Christ? Can we face to face? Can we show our face to Christ when He comes? Because there are those people who will not be able to show their faces to Christ when He comes. They will ask the mountains to bury them because of shame, because of their sins. Are we ready? Are we prepared? Jesus is coming, and that will not be too far. That will not be for long. All the signs of the times have been realized in our generation, and we must be ready all the time for the coming of our Lord Jesus Christ. And to those who are listening to us through the radio, in television, and in the internet, may I humbly offer my services to you all. I promise you and my God that I will tell the truth and nothing but the truth if you are going to join this organization. The truth that was preached by the apostles and by our Lord Jesus Christ 2,000 years ago. Yan po ang aming pangako sa inyo, mga kapatid.
yung katotohanan, ang ipagtatapat namin sa inyo, masakit man, mapaklaman, mapait man, matamis man, masarap man, yun totoo. Yun ang gusto kong maipagtapat sa kababayang Pilipino. Hindi baling magalit kayo sa akin. Mag-isip lang kayo. Ang Biblia po, mga kapatid, mahal pa ang National Geographic. Ang National Geographic magazine is 345 ang bili ko nung isang araw. Ang Biblia po, 270 lang. Bili kayo. Basahin nyo. Sa pagbabasa nyo, humingi kayo ng tulong sa Diyos na sana'y buksan ng Diyos ang inyong kaisipan, mga kapatid. At kahit sa panaginip, sana ipaalam ng Diyos sa inyo kung alin ang tunay na relihiyon sa ating panahon. At kung sinong mangaral na nagsasabi ng katotohanan. Bumili kayo kung may kaya kayong makabili. At kung wala po kayong kayang bumili, sumulat lang kayo sa amin. P.O. Box 1741. Makati Central Post Office, Makati City. And we are going to send you a free copy of the Tagalog Bible or an English Bible if you want to. Magsuri kayo bago mahuli ang lahat, mga kapatid. Hindi ko kayo sinasabing pumasok kayo sa amin, magsuri muna kayo. Pag nasuri nyo na, you are welcome. If you want to join the group, so be it. And you will be joining a group that will care for the salvation of your soul. Yan po ang ating paalaala sa lahat ng ating mga tagapakinig, saan man kayo naroon sa gabing ito. Samantala, we will pause for a break, for a short break, and we will be coming back with Itanong Mo Kay Soriano portion of this program. Sandali lang po, mga kapatid, pansamantala. Sa paglaganap ng kasamaan, sa mga panahong ang mundo'y tila nababalot ng kasinungalingan, bihag ng mga bulaang pangangaral at mga pastor na ang hangad ay magpayaman. Narito ang kalaban ng mga tiwaling mangangaral, ang programang naghahayag ng dalisay na katwiran ng Diyos, ang Dating Daan. Sa loob ng maraming taon ay nagbantila ng katotohanan at nagsagawa ng marami ng Bible expositions sa iba't ibang bahagi ng bansa at sa buong mundo. At ngayon, muli nating saksihan ang makabuluhang pagtalakay ng katotohanan sa banal na kasulatan at pagsagot sa mga katanungan. Sumasa inyong muli ang Dating Daan Worldwide Bible Exposition. Rico, wala na tayong pag-asa eh. Mga panahong ang mundo ay parang nababalot ng kasinungalingan at pandaraya.
sa paghakbang ng ating mga paa. Alam ba natin ang ating patutunguhan? Talagang minsan na pag nakakakita tayo ng mga pangit na bagay, yung mga karumal-dumal na nangyayari sa ating paligid, na itatanong natin, talaga bang may Diyos? Mga katanungang sa matagal na panahon ay hinanapan ng kasagutan. Sa maraming mga mangangaral at gurong tagapagturo daw ng katotohanan. Subalit sa bibig nila ay walang masumpungang kasagutan. May nasumpungan nga rong isang dukhang pantas na lalaki at iniligtas niya ng kanyang karunungan ng bayan. Gayon may walang umalaala sa dukhang lalaking yaon. At sa isang dako ay may isang munting tinig na naghahayag ng katotohanan at sumasagot ng mga katanungang di masagot ng mga pastor ng lahat ng samahan ng pananampalataya sa pamagitan ng bibig na ibinigay niya sa kanyang sugong mangangaral. Si Brother Eli Soriano, ang pangunahing tagapagsalita ng programang Ang Dating Daan, na sa loob ng marami na ring mga taon ay naging saligan ng katotohanan at tagapagbunyag ng mga katiwalian sa relihiyon. The words of God can proceeding from out of his mouth can be spoken by any medium or any instrument. Kagaya ni Jesus Christ, nagsalita ang Diyos sa magitan ng bibig ni Jesus. Kagaya ni Moses, nagsalita ang Diyos sa magitan ng bibig ni Moses. Nagsalita rin ng Diyos sa pamamagitan ng bibig ng mga apostol. Nagsalita rin ng Diyos sa pamamagitan ng bibig ng mga anghel. Nagsalita rin ng Diyos sa pamamagitan ng bibig ng isang asno, isang donkey. Maraming kinakasangkapan ng Diyos para yung kanyang salita'y mahayag sa tao. Pero para makita mo ang pruwebang galing nga sa Diyos yung salita, it is proceeding out of the mouth of God, mayroon daladalang pruweba yon. Anong pruweba nun? Nangyayari yon. Pagka hindi sumunod, hindi nangyari, hindi sinalita ng Panginoon ang salitang yon. I will stand pat on my pronouncement that any one pastor or religious leader obliging member to give 10% are greedy dogs according to the Bible. Wala akong itinuro kailanmang makapagpapasama sa kanino mang inaakay ko sa samahang ito. So I've been trying to be faithful to that biblical pronouncement of Paul. Hindi namin inapi ang sino man. Kung kaya ko rin lang, mga kapatid, lahat ng lumalapit, kahit medyo mabigat, hindi po ako tumatanggi. Maaaring nakakatanggi ako dun sa hindi ko na po kaya. Hindi namin inapi ang sino man, sabi ni Pablo. Hindi namin dinaya ang sino man. Mahirap po yun. Mahirap yung lagi kang nagtatapat, hindi ka nandadaya. Makakaranas ka ng kahirapan pag walang pandaraya. Wala kang maraming pera kung wala kang pandaraya. Tanyo yung mga mangangaral ng demonyo. Nangungutang ba sila, mga kapatid? Naghahabol ba sila ng tseke? Nahihirapan ba silang mag-isip araw at gabi? Bakit? Nandadaya sila, kumukuha sila ng abuloy na wala sa Biblia. Pero, kung ipagtatapat mo yung nasa Biblia, makakaranas ka ng mga pagsubok, ng mga kahirapan. Pero sa kabila noon, sabi ni Pablo, hindi namin inapi ang sino man. Hindi namin dinaya ang sino man. At sa ibabaw ng lahat, hindi namin pinasama ang sino man. Ang sentro ng lahat ng ating pagtuturo ay upang ang tao'y mapabuti at maging dapat sa kaharian ng Diyos sa langit. Wala tayong pinasama kahit isa. Ang mangangaral ng Diyos na kinatatakutang harapin ng mga bulaang pastor sa isang maginoong pakikipag-usap.
May dala-dala ka palang Biblia, di ka na nahiya. Halika, wag ka umalis. Naku. Pagka miyembro lang, andyan kayo. Magpupunta-punta kayo. Pag may ministro dumating, aalis kayo. Di ba kayo naikasama ng pinyo dyan? Manloloko yan. Di ba kitang-kita mo ngayon, manloloko? Ayaw patunayan. Ayaw ka ng aral yan, halaban yan. Hoy, ayaw lang. Pag may dumating nagtatanggol, lalayas na. Okay. Baka sasama dyan ka, manloloko yung mga yan. Ba't hindi mo palabasin si Minong? Pag-usapan natin ang ating natin. Gusto nyo, doon sa baluarte nyo, doon tayo mag-gusto. Para mapatunayan nyo. Para mapatunayan nyo. Sa baluarte nyo, doon tayo mag-usap. Hindi yung isang sa halang. Sa halang. Pumili kayo ng lugar sa halang. Kahit saan doon, pupunta ko. Basta saan kaharap sa akin si Minong. Kasi alam niyo hindi ganyan ay tinuro ng kapatid na Mary. Wala kaming ganyan ugali no, na maninira ng kapwa-tao. Wala kami ugali. Hindi na ho dapat pagkakasihan, papagtalunan na rin. Bakit? Saan mo nabasa sa Biblia yun? Patunayan mo sa Biblia. Hindi, saan mo nabasa sa Biblia? Ba't si Pablo nakikipagtalo sa reliyon? Ang munting tinig na ito ay naging kasangkapan ng Diyos upang mapagbalik loob ang marami sa katwiran at tamang paraan ng paglilingkod sa Diyos. Kaya naman, sa pagpasok pa lamang ng unang yugto ng taong ito, sa awat tulong ng Diyos, ay umani na agad ng libu-libong mga kaluluwa ang pagsisikap ng samahang maipalaganap ang dalisay na aral ng Diyos. Matapos ng mahabang pagsusuri, ay nagpasyang iwan ang kinagis ng pananampalataya at umanib sa samahang ito. Nandito po tayo sa ADD Baptistry sa Palid, Pampanga, na kung saan sa oras na ito ay kasalukuyan ay makikita nyo po ang bahagi ng mahigit na naman sa 1,000 mga kaluluwa na magpabalik loob sa Diyos. Sa ngayon ay inyong makikita ang mga lalaki at babaeng ibig na maglingkod sa Diyos. Ito ay dahil sa walang humpay at patuloy na pamamahayag ni Brother Eli Soriano ng mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Sa gitna ng maraming pangigipit ng ating mga kaaway, pinatutunayan ng Panginoon Diyos na kanyang sinasamahan ng samahang ito. Iba po ang naano ngayon ito talaga po, ibang-iba po ito. Ay, masaya po ako dito. Dahil ito po ang tunay na nakita ko. Kasi mayroon talagang space sa puso ko na hindi ko makita-kita despite of the fact na I have a good family. Meron akong trabaho na maganda, marami akong friends. May sarili akong pera. Pero yung katahimikan ng kalooban, hindi ko nakita dun sa pagka-born again ko. Ngayon ko lang natagpuan. Masaya ako kasi unang-una gusto ko rin na meron talaga ako susumpaan na totoo. Dati binautisman ako, ganun lang. Pero ngayon, taos na sa puso ko yung pagtanggap ko. Ito talaga yung napakinggan ko na nakikita ko talaga yung totoong nasa Biblia na parang umaano sa puso ko na ito na talaga yung gusto kong relihiyon na magbibigay sa akin ng katahimik. Masarap po, parang nakabinatismuhan, parang bagong bihis ako. Nanay, yung alam ko nariyan ka pa sa Iglesia ni Cristo, sana umalis ka na dyan. Sana may programa sa TV, makinig ka ng turo ni Brad Eli. Baka sakaling malaman mo ang katotohanan at makasama kita sa tunay na relihiyon.
Sa totoo lang, maraming dahilan eh. Kaya ho ako nung una naalis sa iglesia. Gawa ng una kong asawa. Wala sa katinuan din. Magulo rin ang buhay namin. Kaya po nag-decide ako na mahiwalayan siya. Dahil sa tagal kong maglingkod sa Iglesia ni Cristo, parang puro sakit sa dibdib ang naramdaman ko. Kung kaya naman nag-uumapaw sa pagpapasalamat sa Diyos ang bawat araw ng linggong sumasapit sa samahan. Pagpapasalamat na dinadaluhan ng libu-libong mga kapatid at mga panauhin na nakikiisa at nagnanais na makaalam ng katotohanang nakatala sa banal na kasulatan. Lalong-lalo na ang mga kapatid na bagong bautismo, marami sa kanila ang hindi mapigilan ang pagpapahayag ng mga saloobin, bunsod ng labis na kaligayahang nadarama, kalakip ng paghahandog ng mga awit at pagpuri sa Diyos. Umanib ako sa parantunan Brother Eddie. Gusto kong kanyang parantunan dahil tama ang kanyang pag-aral. Kaninang nagpapasalamat ako sa pagkatawag ng Diyos sa akin. Nangingilabot ako, halos maiyak ako sa tuwa dahil mapalad ako sa milyong-milyong tao. Isa ako sa pinili ng Diyos na magsisi, manampalataya, tupad sa kanyang kalooban at tupad sa kanyang katwiran. Masaya ako. Feeling ko, wala na akong problema sa buhay. Maging ang mga hindi pa kaanib sa samahang ito ay hindi mapigil ang damdaming magpahayag ng mga saloobin kaugnay ng kanilang paniniwalang sa pamamagitan ng punong tagapagsalita ng samahang ito ay makasusumpong sila ng katotohanan. Ano yung masasabi ninyo po kay Brother Eddie? Kasi nung una ayoko sa kanya. Talaga. Ngayon, the way na yung habang umaattend ka, nakikita mo yung parang habang nagsusuri ka, nalalaman mo sa kanya kung ano yung totoo, kung sino siya. Kasi parang pag di mo siya kilala, ang feedback sa kanya is parang marami siyang utang, nagmumura siya sa teachings niya, ganun. Pero habang ma-attend ako, naiintindihan ko kung bakit. Tsaka kung ano lang yung hindi gaya ng pagsasalita ng ibang word, ganun. Kumbaga parang may pinatutungkulan na katotohanan. Ay, mga aral na binabanggit ni Brother Eli, hindi sinasabi sa Katoliko ng pare. Yung mga aral niya, hindi mo na makikita sa iba. Marami pa akong natutunan kasi doon po sa iglesia, hindi po ako nagbabasa ng Bible. Dito po, nakakapagbasa po ako ngayon ng Bible. Sa mga mga kapatid ko po sa iglesia ni Cristo, subukan niyo po dito subukan po ninyo dito sa dating daan. Marami po kayong matututunan dito, tsaka na dito ligtas kayo. Ngayon lang po ako nakadalo rito sa dating daan. Kasi po, yung gusto ko pong makaramdam ng kapayapaan sa buhay ko. Yung po ang nararamdaman ko po sa puso ko na talagang ito ang tamang daan para sa makapunta ka sa Panginoon. Mula noong sumama kami rito, para bang hinahanap na ng katawan ko na every Sunday, nandirito ako. Ganon. Every Sunday kailangan nandirito ako kasi para bang pakiramdam ko pag uwi ko sa amin kahit na anong layo ng biyahe. Parang magaang dalhin.
Muli po isang magandang gabi sa lahat ng ating mga kasama ngayon, mga nakatutok sa ating Worldwide Bible Exposition. At live mula po sa Araneta Coliseum, kami ay bumabati sa mga late tuners natin. Ito po ang ating Worldwide Bible Exposition sa pangunguna ni Brother Eli Soriano. At sa bahaging ito ay dadako po tayo sa ating mga panauhin na magtatanong kay Brother Eli. Ang ating mga kasama ay nagkuha ng kanilang mga mapupwestuhan para maasistihan ang lahat ng mga magtatanong sa iba't ibang mga lugar nitong Coliseum na ito. Dahil alam po ninyo, jam-pack tayo ngayon, medyo mahihirapan tayong kumilos, kaya pumwesto na sa iba-ibang mga points ang ating mga kasama. At bandang gitna ay nandoon yata si kapatid na Danny Navales. Tayo po ay puntahan muna natin si Brad Danny. Brad Danny! Magandang gabi po. At magandang gabi sa lahat ng ating mga panauhing nagsidalo po sa gabing ito. Nais ko agad na samantalahin ang pagkakataon. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga kaibigan at mga kapatid na naka-monitor ngayon sa Hong Kong at gayon din naman sa Abu Dhabi. Kapatid na Josel, at nandito tayo sa bandang gitna at ibig nating bigyan daan din ng pagkakataon itong ilan nating mga kababayang ibig makapagtanong kay Brother Eli Soriano. Ayan, oo. At sa ibang mga pwesto naman, saan ba si kapatid na Resty Reyes? Sa dami ng mga tao dito, mahirap na makita ang mga kasama natin. Saan ba nakapwesto? Kapatid na Resty? Si kapatid na Efren Baking. Saan ba napwesto si Brad Efren? Ayun. Magandang gabi po sa lahat ng mga panahong narito at sa lahat ng mga nanonood sa internet na ngayon ay kasalukuyan sa Hong Kong. Katatawag lang po nila, napakarami daw doon, kapatid na Josel. Magandang gabi sa inyo lahat at sa lahat ng mga nanonood sa bahay. Okay. At gayon din, sa kabilang side naman, si kapatid na Ner Manabat. Brad Ner. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kababayan, at sa lahat po ng mga taga-subaybay sa palatuntunang Ang Dating Daan. At dito po sa buong Pilipinas at sa buong mundo. At narito po ang ating mga magtatanong. Nakahalera na, kapatid na Josel, sa gabing ito. Nakahanda na rin ang ating magtatanong dito sa bandang taas ng ating Coliseum. Oo. At sa dakong banda rito naman sa ating kaliwa, bandang itaas, si kapatid na More Bernardo. Magandang gabi po sa lahat ng mga nakikinig sa kanilang tahanan. At dito po sa Araneta na punong-puno ng maraming mga tao. At ito po ang isang unang pagkakataon sa taong ito. Nagkaroon tayo ng Bible Exposition sa labas ng ating dating Convention Center. At narito rin, nakahanda na rin po ang mga magtatanong at sila po ay isang ating ipapakilala mamaya. Okay, atin na pong simulan ng pagtatanong kay Brother Eli Soriano. Umpisa na natin sa katabi ni kapatid na Danny. Unahin na po natin si kapatid na Marilyn Alcorano ng Barangay Bukal, Calamba, Laguna. Isang Catholic. Sige po, at nandito si kapatid na Marilyn. Magandang gabi po, Brother Eli. Magandang gabi po. Ako po ay may isang katanungan lang po. Sige po. Saan po ba nagmula ang Bible na saan po ba nagmula ang Biblia na ano po ang Medyo nahihiyaya tayong ating panauhin. Sige po, tuloy nyo lang po, sister. Wag po kayo nervyusin, kapatid. Saan po ba nagmula ang Biblia na ano po ang batayan ng talagang sinulat na ito ng mga apostol? Saan po nagmula ang Biblia? Unang-una, ang Biblia po nanggaling doon sa tinatawag na Holy Land, sa bansang Israel. Doon po naisulat ang karamihan yan mula sa matandang tipan hanggang sa mga aklat ng matanda at bagong tipan. Ang unang-unang aklat po ay sinulat ni Propeta Moises
hanggang dun sa ikalimang aklat. Pagkatapos yung aklat ng mga hari, mga hukom, mga propeta. Pagdating sa panahon ng ating Panginoon Kristo, ay isinulat naman po ng mga ebanghelista at mga apostol ang mga ebanghelyo. Pagkatapos, pagdating sa panahon ni San Pablo, isinulat naman po niya ang mga epistola sa iba't ibang lugar sa Asia Minor. Yan po ang pinagsama-sama ng mundo. Ibig kong sabihin doon sa salitang pinagsama-sama ng mundo, while the Catholic Church claims that they are the ones responsible in collecting the books of the Bible, I disagree. I do not believe so. Marami pong mga tao na nagpasimula na mag-compile nito o magsama-sama nito. Isa rito yung tinatawag na essence o yung Essenic community na nakatira doon sa mga yungib ng Qumran noong araw, kung saan natagpuan yung tinatawag nating the Dead Sea Scrolls. Ito po ay isang komunidad ng mga nagsusulat na responsible para tipunin yung mga aklat na available doon sa kanilang panahon. Pagdating naman po dito sa ating panahon, while the Catholic Church claim na sila raw ang nagsama-sama nito, hindi po totoo ito dahil kung ang aasahan natin ay ang Iglesia Katolika, wala tayong dadat ng Biblia sa mundo, mga kababayan. Ba't ko po sinasabi ito? Merong isang papa sa Roma, nagpasunog ng merong 500 kopya ng Biblia. May paring Katoliko na nagsabing ang Biblia raw po ay isang aklat na nilimbag sa impyerno. Kaya, hindi totoo na sila ang nagsama-sama niyan. Meron pong mga tao ng araw na naging mga kasangkapan ng Diyos para pagsama-samahin yan. Masasabi natin yung iba riyan ay naging miyembro ng Iglesia Katolika. Pero hindi lahat ng mga nagmalasakit ay Katoliko, gaya ng sinasabi ng Katoliko. Actually, mayroong mga panahon, yan pong Biblia ay ipinagbawal basahin ng Iglesia Katolika. Ang tawag diyan sa ating sa panahon ng Kastila dito sa ating bansa, tinatawag yang libro sikreto. Dahil ayaw ngang ipabasa ng mga otoridad Katoliko ang Biblia nung panahong naghahari sila dito sa ating bansa at sa iba't ibang panig ng mundo. Ngayon, yung tanong nyo na ano raw ba ang patunay na ito isinulat ng mga apostol? Kasi po, ang mga apostol po ang pinagsabihan ni Kristo ng kanyang mga aral. Wala pong makakasulat nung aral na yon kung hindi nga nila narinig. Ang katunayan, hanapin mo yung aral ni Kristo sa ibang mga aklat sa mundo, wala pong kapareho yon. Ang mga apostol ang kanyang pinagsabihan yan, siyang kanilang pinasulat. Pakinggan nyo, sa 14:37 ng unang Korinto, ganito po ang sabi ni Pablo. Kung iniisip ninuman na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Si alguno a su parecer es profeta o espiritual, reconozca lo que os escribo porque son mandamientos del Señor. Kilalanin niya ang sinusulat ko sa inyo, pawang utos ng Panginoon. If any man think himself to be a prophet or spiritual, let him acknowledge that the things that I write unto you are the commandments of the Lord. Therefore, ang sabi po ni San Pablo, ang mga isinusulat ko sa inyo, pawang utos ng Panginoon. Kaya po sila ang nagsulat dahil sila inutusan. Ang katunayan, ng isa pang apostol ay mayroong ganitong patotoo. Sa unang Juan 1:3 hanggang 4. Pakinggan nyo.
Yaong aming nakita at narinig ay siya rin naming ibinabalita sa inyo. Ayun, yung nakita namin, yung narinig namin, siyang ibinabalita namin sa inyo. Paano nila ibinalita? Pakinggan nyo sa 4. At ang mga bagay na ito ay aming isinusulat upang ang ating kagalakan ay malubos. Y estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Sinabi po ng mga apostol, ang mga bagay na nakita namin at narinig, siya naming isinusulat. Ibinabalita namin sa inyo. Kaya po, naniniwala ako, mga apostol nga, ang nagsulat nito. Ganito po kasi, sa isang intelligent student of the Scriptures, we may be sure that really the apostles were the ones who wrote the books of the Old or the New Testament. Why? Ganito po yan, mga kapatid. Ikumpara nyo ang Biblia sa lahat ng aklat na sinulat ng tao. Wala pong parallelism. Walang matibay na pagbabatayan para pagparehohin mo Magkaiba. Pinag-aralan ko po ang Vedas ng mga Hindus, ang Quran ng mga Muslim, yung librong sinulat ni Shoghi Effendi ng Baha'i Faith, yung mga libro ng Mason. Binasa ko po ang mga libro ng Taoism, kung tawagin ng iba ay Taoism, Taoism. Yung ibang mga libro ni Confucius, yung philosophy ng mga famous philosophers sa mundo. I came to that conclusion that the Bible did not come from man. It did not originate from the thinking or the thoughts of man. You see, one striking verse in the Bible was written by a later evangelist in the person of Luke. May sinasabi pong ganito si San Lucas sa 20:34, 35 ng gawa. Pakinggan nyo, mga kapatid. Hindi ko inimbot ang pilak ni numan o ang ginto o ang pananamit. Nalalaman din ninyo na ang mga kamay na ito ay nangaglilingkod sa mga kinakailangan ko at sa aking mga kasamahan. Tingnan niyo, dito nagsasalita si Pablo ng kanyang ginawa bilang mangangaral. Sabi niya, hindi ko inimbot ang pilak, ang ginto, ang pananamit, ni numan. Paano yun sa English, Sister Luz? I have coveted no man's silver, or gold, or apparel. Yea, ye yourselves know that these hands have ministered unto my necessities, and to them that were with me. Yan. Ito salita ng mangangaral ito Ang common concept of preachers and leaders, makikita nyo sa kanilang mga libro. Ang concept ni Confucius, ni Buddha, ni Manalo, kung gusto nyo ng local. Yung konsepto ni Kibuloy, ni Brother Mike. Huwag ka naman magagalit sa akin, Brother Mike. Ikaw ang local siyempre. Alam mo, kilala ko yun Hindi ko kilala kasi masyado si Rex Hambard Ang konsepto ng mga mangangaral, halos pare-pareho, binasa ko Pero ito, kaiba Halatang halata mo, hindi galing sa tao ito Halatang halatang ito inspired by divine wisdom and knowledge. I did not covet the gold, the silver, apparel, or the apparel of anyone. Hindi ko inimbot ang pilak, pananamit,
o ginto ng sino man tao. Wala akong makakasumbat kay Paul nung sabihin niya to, na hindi siya nang agaw ng damit, hindi siya nanguha ng ginto ng may ginto, hindi siya kumuha ng pilak ng may pilak, kundi ang akin ikang kamay. Ang mga kamay na ito gumagawa para sa kailangan ko at ng aking mga kasamahan. Saan kayo nakakita ng leader? Nagtatrabaho para siya'y makaraos, pati ang kanyang kasamahan. Ang karaniwan pong leader sa mundo, suportado ng lahat ng kanyang mga miyembro. Ito, leader ito ng Gentiles, appointed by the Lord Jesus Christ as the apostle to the Gentile. He is called in the prophecy as a light to the Gentile, 49 of the book of Isaiah. The apostle Paul is a leader of the Gentiles, of the Gentile Christian in the Christian era during the 1st century AD. Pero ibang-iba ang kanya sinasabi sa sinasabi ng lahat ng leader ng relihiyon na binasa ko ang kanilang mga diwa o mga thoughts, mga thinking, ang kanilang mga filosofya. Hindi ako nag-iimbot ng pera ng kahit na sino. O kinuha ko yung damit ng may damit. Hindi sabi niya. Ang kamay ko nagtatrabaho para sa kailangan ko at sa aking kasamahan. Pasensya na kayo, umalis ako sa stage. Kailangan ko kayo. Mainit dito, malamig doon, minamalat na ako, nakatapat ako sa aircon, galit yata sa akin yung may-ari. Ngayon, kaya ako lumalagay dito, mainit dito. Alam nyo ba ang isang tao may init ng 37 sindi ng pospro? Magsindi kayo ng pospro, 37 matches, sticks ng matches, yung init na ipoproduce noong ganong kainit ang tao. Kaya dito hindi masyadong malamig. Hindi ko lang alam kung dito merong assassination attempt sa akin, ano? Okay lang naman yun eh. Baka meron kayong baril dyan, babarilin nyo ako, ikasan nyo na. Ngayon ganito yon. Sabi ni Pablo, hindi ko inimbot ang pilak o ginto o damit ni numan. Ang mga kamay ko nagtrabaho para sa kailangan ko at sa kailangan ng aking mga kasama. Tanyo, si Paul pa nagsusustain doon sa pangangailangan ng kasama niyang mga ministro, kagaya ni Timoteo, ni Tito, ni Epaprodito, ni Onesimo. Yan, sinasagot niya pa yan. Yan po. Ngayon, may kasunod doon. Ba't niya ginawa yun? Bakit siya'y leader o ministro? Nagtatrabaho pa para lang mabuhay. Hindi umaasa sa miyembro. Mga kapatid, nabalitaan nyo ba may trabaho si Cardinal Sin? Si Mr. Manalo. Kailangan pa ba nilang magtrabaho para mabuhay? Hindi na. Totoo. Bakit? Marami silang pera. Marami bang pera? Nakita nyo? Alam nyo? Ganon ang mga ministro eh. Ang mga leader ng relihiyon, nagpapasasa. Biro mo nga yung leader dun sa Roma, ang sandalyas, ginto. Ang sandals niya, ang kanyang damit, embroidered with gold. Kaya pagka leader ka na, most probably ikaw na ang sinusuportahan, pasasang-pasasa ka na. Si Pablo hindi ganun. Kahit siya walang pera, hindi naman siya nag-iimbot. Ano ba yung imbot sa Tagalog? Nag-iinteres. Hindi niya iniinteres ang pilak, ang ginto, ang kayamanan ng sino man. Nagtatrabaho siya para makakain. Kaya, pag nakakita kayo ngayon ng mga pastor, walang trabaho. Ganun lang ng ganun sa pera. Ha? Delikado yan. Hindi ka pareho ng diwa ni Pablo yan. Ba't kaya si Pablo pastor na, leader pa, ministro pa, apostol pa, nagtatrabaho pa rin para makaraos? Bakit? Tuloy natin ang basa.
Nagbigay halimbawa ako sa inyo sa lahat ng mga bagay. Na sa ganitong pagpapagal ay dapat kayong magsisaklolo sa mahihina at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus. Ano raw yung salita ng Panginoong Hesus? Na siya rin ang may sabi, lalo pang mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Tanyo? Ayun, wala, unparalleled yun eh. Wala akong nakita ang religious book nun eh. Nung salita na yun. Kaya pala si Pablo'y ganon, kahit leader na siya, nagtatrabaho pa siya para lang siya makaraos. Hindi niya iniaasa sa miyembro ang kanyang damit, ang kanyang pagkain. Hindi niya iniaasa sa kanyang mga inaakay kasi sabi niya, nagbigay halimbawa ako sa inyo sa lahat ng bagay na dapat kayong magsisaklolo sa mga mahihina. Dapat pala yung mahihina sinasaklolohan. At sa pagsaklolo, alalahanin niyo ang salita ng Panginoong Hesus na siya rin ang may sabi, mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Tanyo? Kaya si Pablo nagbibigay. Hindi siya si pastor tanggap. Hindi siya si pastor hingi. Hindi siya si pastor kurakot. Nagbibigay siya. He equally give as the members of the congregation give. He give also. Paul is also a giver, believing that it is more blessed to give than to receive. Wala akong makitang ganong katwiran sa ibang mga sacred books na sinasabi. Kaya alam ko ang Biblia, talagang galing sa Diyos ang diwang nasa Biblia. Na ang diwang ito'y diwa ng kalinisan, walang pandaraya, walang pagsasamantala, walang panluloko sa kapwa. Yan po ang daladalang diwa ng Biblia. Wala yan sa lahat ng libro na ang nag-isip at gumawa ay tao. Tandaan nyo mga kapatid. Hindi nyo lang marirealize, ma-appreciate masyado kung hindi kayo nagbabasa rin ng iba't ibang mga sacred books. But if you had in your previous studies have read or analyzed or studied the sayings of great men of religion and leaders of the past, you will know that the Bible is unparalleled in its divine content. Nakikita ko po sa Biblia, galing ito sa isang napakagandang diwa, punong-puno ng hustisya, punong-puno ng kabutihan, punong-puno ng pagmamahal. Yan ang dala ng Biblia. Sa Biblia, wala kang makikitang papatay ka eh. Oh, kung sa tao, meron akong kilala, Chinese. Inaapi siya nung kapwa niya Chinese. Brother Eli, alam mo, ang sarap palang pumatay. Ha? Ba't ka ako? Pagka pala aping-api ka na, ang sarap pumatay. Yun talaga, tao yun eh. Tao po yan eh, mga kapatid. Pakiramdaman nyo, di ba pag inaapi kayo, ang sarap gumanti. Pag minura ka, ina mo! Maraming salamat sa panunood. Please subscribe, like, and share. Mag-comment naman kung ano ang masasabi ninyo sa aking content.